video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Ma'am Che, may i-ask lang sana ako. Medyo tumamlay kasi si Junjun recently. Yung nakita kong cause is baka nung pag-i-anal ko sa GF ko ng matagal. Kasi medyo nasakal siya talaga. And sumakit po si Junjun. Then, tumulong po ako sa pag-construct ng poultry ko. Any advice po para lumakas si Junjun? So, sa nakikita ko, medyo nag-weak yung iyong erection. Kung sa tingin mo yung pag-i-anal mo doon sa girlfriend mo yung dahilan, pwede namang ihinto mo muna yan. Pero kung inihinto mo na ang mga bagay na to at still weak pa rin ang erection ni Junjun, possible na nagde-develop ka ng erectile dysfunction. Kasi po, the erection of the penis depends on many factors. Marami pong dahilan kung bakit nagkakaroon ng weak erections ang kalalakihan. Mas malaki yung chances na magkaroon tayo ng ED, yung mga kalalakihan, kapag ka nagkakaedad na. However, hindi lamang po ito ang cause kung bakit nagkakaroon tayo ng ED or nagde-develop tayo ng erectile dysfunction. Pwede rin pong maka-apekto dito kapag may mga health conditions tayo such as type 2 diabetes, heart disease, obesity, paglaki ng prostate o kaya naman may cholesterol level na hindi makontrol, hypertension or high blood pressure, or low testosterone level at marami pa pong iba. Kung mapapansin nyo, minsan bata pa nga nagde-develop na ng ED kasi marami na siyang dinadalang sakit. Ano ba yung erectile dysfunction? Ito po ay isang trouble attaining and sustaining erection. Sustaining an erection sufficient for satisfying sexual intercourse. That means, nababawasan yung tigas o minsan hirap ng patigasin. Oo nga, tumitigas, pero mabilis ding nawawala. Marami pong kalalakihan ang nakaka-experience ng ganyan, hindi lang ikaw. Possible din na ang causes ng ED ay yung mga iniinom nating particular na medicine. Pwede rin naman stress ka sa trabaho mo or stress ka sa relationship mo na nagkukos ng anxiety or depression. Yan po ay may contribution din sa pagdevelop ng erectile dysfunction. Now, ano ba yung mga natural way na pwede kong mai-advise sa mga nakakaranas nito? Ano ba yung mga self-care tips para maagapan natin na mag-develop tayo or mauwi na talaga sa ED? Number 1, subukan nyo, natural way to, start walking. According sa isang pag-aaral ng Harvard study, yung paglalakad ng 30 minutos kada araw, at least 41% na nakalink ito para maagapan na mag-develop tayo ng erectile dysfunction. So, ugaliin natin maglakad at least 30 minutos o hanggang 1 oras kung kaya ninyo. Kahit na maglakad-lakad kayo sa mall, sa park ng lugar ninyo, malaking tulong yan para mag-drop o bumaba at least 41% yung pagde-develop ng erectile dysfunction. Moderate exercise can help restore sexual performance lalo na doon sa mga middle age na mga kalalakihan. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pangalawa, kumain ng tama. May mga study po na ang pagkain ng rich na natural food like fruits, vegetable, whole grain, and fish with less red meat and processed meat. Meaning, bawasan yung pagkain ng mga karne at yung mga processed food like yung mga hamburger, french fries para mas mag-decrease yung pag-develop ng erectile dysfunction. Pangatlo, pay attention to your vascular health. Ano yung mga vascular health na nababanggit? Ito po yung mga high blood pressure, high blood sugar, high cholesterol. So, kailangan daw po magkaroon tayo ng lifestyle changes kung kinakailangan. Kapag mga arteries po sa puso ang nagbara, possible na magkaroon tayo ng heart attack. Pag ang mga arteries natin sa brain ang nagbara, stroke naman ang posibleng nagbabadya, leading to the penis na pwede namang mag-cause ng erectile dysfunction. Last one, size matter.
So, get slim and stay slim. Hindi po ito yung size ng ari ninyo, but yung size ng inyong waistline. Kung nasa 42 inches na ang bewang mo, that means 50% na yung risk na magkaroon ka ng erectile dysfunction. Compare doon sa mga nasa 32 inches waist lang. Losing weight, tumutulong po yan para malabanan yung pagde-develop ng erectile dysfunction. Tandaan po natin na kailangan ng maayos na blood flow dyan sa ating genital para naman patuloy or mas maging malakas si Junjun. So, papaano po mamimaintain na malakas si Junjun kung may mga bumabara-bara na dyan? Napakalaki po ng risk ng obesity or yung hindi makontrol na paglaki natin or pagtaba natin. Hindi lang po erectile dysfunction ang pwedeng ma-develop dyan. Kasama na dyan yung vascular disease and diabetes. So, better na mag-start muna sa mga natural remedy para maiwasan or mawala yung pag-develop ng weak erection or erectile dysfunction. Mas mainam kasi kung masusolusyonan muna natin yan sa mga natural way. So may natutunan ka ba dito sa mga napag-usapan natin? At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!